Tawarin niyo po ako doon sa words ko. Pero yung po yung military parlance at saka police parlance. Pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Tingnan nyo, tingnan nyo yung tingin ni, ni Jinggoy kay Bato de la Rosa. Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun. Credible ba yun? Tinatawanan lang. Totoo ba yun, Mr. Chair? Stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun. No, ang daling paglaruan ni Bato de la Rosa ngayon dito sa hearing na to. Credible ba yun? Alam mo, matalinong tao yan. Sabi nga ni General Bobby Santiago, i-polygraph test mo yun, lulusot kahit nagsisinungaling eh. General Ayar yan. Di ba? Yung mga yung mga senior, yung mga matataas pa ang rango. This is how they find Jonathan Morales. Now, for Bato de la Rosa, I don't see any reason para ituloy niya pa yung hearing na yan. Di ba, nakikita niya na ho kasi yung mga elemento ng isang witness na nagsisinungaling. And I can't blame Robin Padilla na sinabi niya na naniniwala ako na marami kaming mga naging testigo dyan, mga nagsisinungaling po. Ito, maliwanag. Kaya lang ho, bakit hindi niya ngayon sinasabi? Di ba, ni Robin Padilla? He made a good point. Pero at this point, sana sabihin niya yon, di ba? Ano ba sa tingin niya sa ginagawa nito ni Morales? And that is actually the thing that I was expecting from him to say nung nandun siya. Anak lang po siya, bumanat na kami mga artista. Para sinabi lang niya, kami mga artista, wag niyo kaming dadamay sa ganyan-ganyan ha. Malinis kami. Di ba? Spare us. Ganon? Paano kung totoo? Ay nako, Robin. PNP din ba siya? PNP siya lang? Dalo lang, pulis lang. PNP lang siya. Pero sa mga tatanungin, sa inyong, siyempre, paano, kilala niya naman yung background niya. Meron kayang tao nasa likod niya? Diyan ba naman, nagtatapos. Si Maharlika ka, hindi naman si Maharlika, wala mang nagsusuport dyan. Meron yan? Oo nga, ibang tapos magkakausap sila. Hindi siyempre, aminin ba nila sila nag-provide ng hindi sila magkakilala, naniniwala ka. Hindi, sir. Siyempre. Hindi. Pero kung kayo, sir, tatanungin ko, sir, ano ang motibo ng lahat ng ito para ginagawa? Morales, gustong pumapil yan. Gustong pumapil yan. Nagtayo nga ng anti-drug advocacy yan. Di ba, tinira ko yan. Okay. Tinira ko yan. Pagkatapos, nung wala na ako, si Gutierrez naman binanatan niya. Sabi niya, magaling daw ako. Kay Gutierrez. Di ba sinasabi niya rin yan dyan sa hearing? Kay Lasso, na ibig mo sabihin, mas magaling ka pa kay Dionisio Santiago? Di ba ginagano niya yon? Ugali niya na nagamitin yung mga tao, pagsabong-sabungin, tapos siya yung nasa gitna. Anong tawag doon? Kristo. Pero siya po yung Kristong nampapahamak. That is the character of Morales. Kumbaga sa sabungan, Kristong tagapagpahamak. 'Di ba? Tawag ko nga diyan dati Cristo di muerte. Muerte. Kamatayan ibig sabihin. Kristo ng kamatayan. Hindi ho Kristo ng pagkabuhay. 'Di ba? Pero ako, tapos nagtayo ng foundation, ako poster doon, di ako di ba? Matapos siyang tira-tirahin, siraan, ibig sabihin, at ibangga doon sa ibang opisyales, nagtayo ng foundation, ginawa siyang opisyal. Hanep? wala man lang paapaalam, di ba? Obviously.
Opo. Eh, ano ko yan? User. Di ang dating sa inyo, walang credible. Eh, talagang wala. Walang credible. Eh, hindi ba nagka-discussion time namin yan? Yes, sir. Hindi kasi ang dismiss siya, ang kanya, ito ang iba ko, kinuha siya sa Supreme Court. Opo. Dismiss siya. Nagkaka-dismiss ng PIDEA, inappeal sa Court of Appeals, inappeal sa Supreme Court. Ganyan siya. Opo. Perpetually disqualified from government service yan. Hindi mo sabihin, tanga yung mga justices. Sumunod. At tinanggal siya. Opo. At yun kasimple yun. Pero pinapalabas mo, sino nga, yung mga justices. Ikaw ang tama. Opo. Di ba? Sus Mariosep. Yun na, narinig nyo na yun ha. Yung mga nagtatanggol kay Morales, yung mga protect Morales dyan. No. Sabi ni Kesra, pathological liar ang witness for hire na jukebox king. Yes, that's correct. Diba? Sabi, di siya ganun ka-clever. Kaso nakakalusot kasi may mga kasama sa Sarsuela na nag-a-adlib. Yup, and that is Bato de la Rosa. Diba? Now, ano bang asahan natin bukas, mga kapatid? Well, ako, inaasahan ko po bukas, dyan po sa hearing ni Senator Bato de la Rosa, no? Di ba darating, iniimbitahan niya dito, eto pong si Kumar, si Eric Santiago, si Picoy, yan. And then etong I don't know if this Romy Enriquez will be invited. But what I was expecting dito, nung pinakikinggan ko nga ito kanina, hapon na ako nakatutok dito, nagre-review, tingin ko papaboran nito ni Romy Enriquez etong si Jonathan Morales. Magkaibigan sila di ba? Now, pag hindi niya pinaboran yan, now, dito po si Bato de la Rosa, dapat batukan na to, ipakulong na to. Maniniwala ako kay Bato de la Rosa, hindi siya kasali sa katarantaduhang ito. Pero, kapag pilit niya pa rin pinagtatakpan, ay nako mga kababayan, alam nyo na ang ibig sabihin. Diba? That is the mark, the end mark of his career in the Senate. Kung gusto niyang tumuloy pa sa politika, go back to Mindanao or Cavite o kung saan man, mag-LGU na lang siya. Pero hindi na pang Senate. Tama na mga komedyante diyan sa Senado. Total, pag seryoso, nag-e-enjoy rin naman tayo Di ba sa mga kongresistang mga matatalino? Pero may mga bobo ring kongresista, may mga tamad rin. Pero ano po yung lumulutang sa kongreso? Magagaling, yung mga matatalino, mga talentado, yung mga talented talaga. Dito sa Senado, yung iba rito, mga tarantado Di ba? Mga engot-engot Nagpapaka-engot pa yung iba. So, another thing that I'm expecting na possible pagka naramdaman po nito ni Bato de la Rosa na medyo parang gumigewang na yung laban ni Morales dito. With this new narrative na magpapapatay si Attorney Lisa, gagastusin nila ni Mel Robles sa panunuhol ang pera ng PCSO sa pamamagitan ng pagpapanalo pagpo-produce ng peking lotto jackpot winner, ang pera ng lotto, pera daw ng taong bayan, di ba? Yan ang mga gusto nilang palitawin dyan. Langya. At dito nga po sa hearing na to niya, nakikita nyo dyan, hiniling din niya yan na ipatawag si FL Lisa. Kasi ang layunin niya nga po ay gamitin niya ito, pagkakataong ito, para hiya-hiyain niya dyan nila, di ba? Dyan sa pagdinig. Well, pagka pinatawag nila yan, ako, tingin ko, mas magandang paharapin nila lahat ng witnesses nila, di ba? Tapos, si Jinggoy ang walang mga Digonians na mga senador. Para talaga maayos. Wala dyan si Nabilia, si Cynthia, yung anak. Di ba? Wala yan si Bato, wala yan si Robin Padilla.
Lahat ng mga Digonians, wala dyan. Dapat ganun, kumbaga neutral. Wala naman taga-partido federal dyan eh. Kung ayaw rin nila, wag nilang pasalihin kung merong mga galing dyan sa Nationalista Party na dating partido ni PBBM, which is sobrang worshipper naman ng kanilang amo sa mga Duterte. Dapat ganun ang gawin nila dyan. Maniniwala ako rito kay Bato de la Rosa kapag ginawa niyang kinonyatan niya yan at pinakulong niya yan si Morales sa pagsisinungaling. Diba? Amy Marcos, dapat tama po, Tina. Wala rin po dapat dyan. Diba? Dapat nga po wala yan. Makakayamot. Okay? Ano na to kumbaga po si Bato de la Rosa kailangan niya nang mag-switch. Kailangan niyang i-consider po palagi yung kanyang political survivability. Bumababa na po. Buti kung etong mga Digonians majority. Naku, ilang piraso na lang naman. Kukunti lang. Mas marami pa nga po yung kumbaga nasa neutral. Di ba? Mas marami pa yon. Yun yung mga nakikiramdam. Alright? So, yun natin to. Diba? Dapat nga pakulong din sinungaling Binibaby pa kasi nila alas 10 po ng umaga. Ano yun? Paki-content yung kay Colonel Marcos na binigyan ng clemency ni Duterte. Obvious na state-sponsored ang